Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina King Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa videographer ni Kimi na hindi po nakalagpas sa patanglawin ng mga fans. And syempre, grabe si Kim, ginabi na pala sa kanya pong ginawa. Nako, pag-usapan nga natin iyan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais din po natin magpasalamat sa atin pong mga taga-subaybay na lagi pong nandiyan nakaabang sa atin pong daily updates. So bilang pasasalamat nga, meron tayong napiling mga komento na basahin ngayong gabi. Ang first comment natin ay mula po kay Madam Edita Nadonsa. Sabi niya, "Hey Gandara, dapat maembuha ang dalawang babae na nag-stalk sa kanya. Sampahan ng kaso, imbestigahan ng matino kung bakit sila kumukuha ng picture at nag-video. Maybe may nag-utos sa kanila. Dapat i-blatter yan. Tama ang ginawa ni Paolo. Tumawag ng pulis. Gusto siguro siraan si Pao. Siguro, nag-stalk sila kung nandyan na ba si Kimi tumitira. Kasi may issue na nagli-live-in sila. Pero mali naman ang ginawa nila. Personal yan ni Pao. Mabait si Pao at mabait, maunawain siya. Pero sa ganyang kilos nila, medyo hindi maganda. Dapat may security at CCTV sa bahay ni Pao. Maglagay na CCTV at gwardiya. Pero kung nandiyan si Kim, wala silang magawa kasi personal at private yon. Siguro, kami, may nag-utos siguro binayaran. Kaya ito doon na ang pagreklamo or i-blatter at imbestigahan sila kung ano ang pakay nila para maging safe si Pao at syempre kay Kim. And yun nga ang tingin 'di ba sa article ni Dondon marahil gustong ini-espiya kung nandoon po si Kimi na, kung nagli-live-in na ba ang dalawa, kung magkasama ba ang dalawa sa bahay, kanyan. And ano pa bang magiging reason bukod doon? Ano yun? Obsessed kay Pao? Ganyan. May nagutos. Ang hirap din hulaan, 'di ba? Pero sana matauhan po ang sinamang gusto pang gumaya. Hoy, huwag niyo nang ituloy. Kasi hindi po talaga 'yon acceptable. Sobra-sobra na 'yon. Yung hanggang sa bahay, mamatyagan talaga, i-stalk pa. Nakakailang din yun, syempre, lalo na sa family ni Pao na napaka low-key, 'di ba? Napaka-private na mga tao. So, sana po ay wag umabot sa ganito, lalo na kung fans, no? Anyway, sabi naman ni Madam Nedelita Cañete, Ma'am Gandara, kung avid fans sila, hindi nila i-disguise. Walang mask. Etong mga taong ito ay sigurado may balak na masama at for sure, may nag-utos. Sana ipakulong talaga mga yan para matuto. Baka may itinanim silang dyan sa bakuran. Marami speculations na dapat masagot. At kung ako kay Pao humanap na ng malipatang tirahan, yung private place na malayo sa publiko. Hindi lang naman to siguro please ni Pao. Hindi kasi malinaw kung saan to.
Pero, 'di ba, sabi ni Pao, bahay namin. So, maybe nandun po ang family ni Paulo din o dumadalaw din doon ang family ni Pao, ganyan. Sobrang nakakailang yon. Sana matuto po tayo kasi tahanan na lang po ang bukod tanging privacy ng mga artista. Papakalman, gagalawin, titiktikan nyo pa. Aba, talaga naman bugbog sarado na nga po sila sa issues, sa pangsosoko, sa public, sa social media. Tapos hanggang sa ba naman, hanggang sa bahay ba naman, kanila or inyo pa pong pupuntahan, aba, wala pong kakampi talaga sa inyo kasi kahit saang anggulo, maling-mali talaga yon. Sabi naman ni Mamila Carillo, Ma'am Gandara, matapos siya pahiyain si Kim, tapos bigla na lang naging hinging paumanhin. Tama lang ang ginawa mo, humingi ng tawad kasi, ma'am, tumatak na sa isip ng fans ang ginawa ni Jericho. Kaya, pasensya ka na kung galit kami sa'yo. Pangbabastos kay Kim, parang binaliwala lang ang ginawa mo. Si Janine, kaya ganoon ang gawin. Hindi kaya sasamaan loob mo. Sorry na lang ha. Ganun namin kamahal si Kim. Andito lang kami sa paligid. Thank God, wag masira ang Kim Pao. So, ayan, bakit napasok sa usapan si Janine? But anyway, ayun na nga. Wala na po tayo magagawa doon. Umingi siya ng paumanhin. Pero, tulad ng sabi nyo, tatatak na po talaga sa isip ng mga fans yan. So, pero ang importante naman po ay si Kim. Ang matanggap yun ni Kim, kung tanggap ni Kim Chiu, okay lang po sa kanya. Good, para hindi po masira yung friendship. And, hindi rin naman po ganoon kababaw si Kim Chiu. 'Di ba? Alam naman po natin kung gaano yung kabait. Pero mga netizens, mga fans lalong higit hindi makakalimot. Tatatak na talaga yon. Sad to say, pero yung paghingi ng paumanhin hindi magiging effective sa mga fans. Yun yung nakikita ko kasi hanggang ngayon marami pa rin hindi nakaka-move on. 'Di ba? Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa shoot ni Chinita Princess. Ito po ay full day endorsement shoot ni Chinita Princess. Grabe, no? Anyway, congratulations pala muna kay Kimi. Nako, panibagong na naman, blessing sa kanyang buhay. Grabe nga talaga si Kim Chiu, no? Sobrang busy. Sobrang hindi po nauubusan ng blessings si Kim Chiu. Araw-araw talaga yan. Sobrang blessed po niya. Kaya marami siyang ipinagpapasalamat kay Lord. Pero, grabe, late na nga daw po ang pack up. Grabe, ginabi na daw. Talaga, late na, parang may hinahabol na oras. And may nakita akong latest picture ni Kimi. Eto, and tingin ko, ay may kinalaman to sa new endorsement ni Chinita Princess. Baka po ito ilalunch or ilalabas sa Valentine's Day. Hindi ko alam kung new endorsement or reshoot lang or shoot lang ng kanyang current endorsement kasi mukhang alahas to sa nakikita ko. Baka sa Orochina. Ito pong ni Kimi photo shoot. Ganun pa man, congratulations Chinita Princess. Puro puso kasi yung necklace, 'di ba? Yung necklace, yung bracelet and earrings. Puro puso. So, baka para sa Valentine's Day ito. Samantala, dumako naman tayo dito sa workout ni Chinita Princess. So, sa video na to, may napansin ng mga fans. Grabe naman ang matang lawin talaga ng mga yan. Grabe, no? Ito yung sinasabing talagang hanggang sa mga ganitong bagay, walang privacy. Paano ba naman po ay kahit po napakaliit na refleksyon na lamang ay kita-kita ng mga matatalas na mata ng mga Kim Pao fans. So kayo ba, may napapansin po kayo dito sa larawan na to? Ayan, may nakikita po ba kayo? Nako, kung medyo malabo yung mga mata nyo, hindi nyo talaga mapapansin kasi sobrang liit. Pansinin nyo yung nasa may siko ni Kimi. Yan kasi yung sinasabing andyan si Pao. Or si Pao ang kumukuha po
ng video ni Kim. Siya ang videographer. Sabi nga po dito, I saw with my little eyes, naka-black na kumukuha ng video. So, sa pantaha po ng marami ay si Pao po ang videographer ni Chinita Princess. Sabi pa nga po dito, may nakikita ba kayong dragon? Kasi ako meron. Meron. Pero parang butiki lang siya dyan sa liit. Ha 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 ha. And grabe, nakakahanga po ang mga mata ng mga Kim Pao fans. Grabe, sabi nila, yes, meron daw po silang nakikita. Ayan, na naka-black. Tas nakaupo. Ayan, meron daw po. Huy, videographer lang po ang peg. Anyway, hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming pong salamat.